Narito ako upang muling isalaysay sa inyo ang isang magandang kwento na kapupulutan ninyo ng aral sa araw na ito. Pero bago ang lahat ng yan, dapat niyo munang tandaan ang mga paalala. Maupo ng maayos, bago at hanggang sa matapos ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ihanda ang inyong mga sarili sa panonood at pakikinig. Alam kong nasasabik na kayong lahat, kaya halina't makinig sa magandang kwentong ibabahagi sa inyo. Buksan ng isip, buksan ng puso, tiyak na marami ang matututuhan mo. Kaya't simulan na natin ang kwentuhang ito. Mahusay mga bata, mukhang handang-handa na nga kayong makinig at manood sa kwentong isasalaysay ko ngayon sa inyo. Alam niyo ba mga bata kung ano ang mga larawan na nasa paligid ko? Ba ay mayroon ng mga ito? Ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa kwentong muli kong isasalaysay sa inyo. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Batang Mahilig sa Gadget. Ito ay kwentong pambata mula sa Bibibu TV. Sa makabagong henerasyon, kapansin-pansin na wala ng bata ang nais maglaro sa parke. Kahit ang mga tindahan ng laruan ay wala na ring batang nagpupunta rito. Dahil sa panahon ngayon, ang gusto ng mga bata ay gadgets. Sabik na sabik ang mga batang ito na makabili ng kanilang sariling gadgets. Nariyan ang PS5, cellphone at computer na magagamit nila upang mas maging maayos ang kanilang paglalaro. At naiiba sa kanilang mga bata si Josefina. Wala siyang kahit anong gadget. Ayaw kasi siyang bilhan ng kanyang mga magulang. Isang araw, nakausap ni Josefina ang kanyang mommy. Mommy, kailan niyo po ako bibilhan ng cellphone? Gusto ko na gumamit nito. Lahat kasi ng classmates ko at mga kaibigan ay mayroon na nun. At sumagot ang kanyang mami. Anak, masyado ka pang bata para bilhan kita ng cellphone. Hayaan mo, balang araw, mabibilhan din kita nito. Pero mami, ako lang po ang walang cellphone sa kanila. Naiinggit po ako sa mga kaibigan at kaklase ko. At sumagot naman ang kanyang daddy. Hindi mo kailangan ng mga bagay na yan para lang sumaya ka. Nang dahil dun, labis na nagalit si Josefina dahil ayaw pa rin siyang bilhan ng gadgets ng kanyang mga magulang. Sinabihan niya ang kanyang kaklase na si Sasha na kung maaari ay sasabay si Josefina kumain sa oras ng recess. Ngunit tumanggi ito. Ang sabi ni Sasha, ayaw ka naming maging kaibigan, Josefina. Hindi ka kasi sumasabay sa uso tulad namin. Wala ka ngang Instagram. Wala ka ring Facebook at TikTok. Hindi mo rin alam ang mga bagong sikat na laro ngayon. Mas lalong hindi mo rin alam ang mga bagong
videos ng Baby Boo TV sa YouTube. Ito ang sabi ng kaibigan niyang si Sasha. Sumagot naman si Josefina, hindi naman ganun ang definisyon ng pagkakaibigan. Pwede niya naman akong maging kaibigan kahit wala ako ng mga iyon. Hindi tinanggap si Josefina bilang maging kaibigan ni Sasha. Mas lalo tuloy siyang nalungkot sa naging ugali ng kanyang mga kaibigan at mga kaklase. Agad naman itong napansin ng kanyang mga magulang. Agad siyang tinanong ng kanyang mami, "Anak, bakit malungkot ka? May problema ba?" "Wala pong gustong makipagkaibigan sa akin dahil hindi ko po alam ang kanilang pinag-uusapan. Wala po kasi akong gadget. Sinabi ko na po kasi sa inyo na bilhan niyo na ako ng cellphone, pero hindi niyo naman ako binibilhan." At sabi naman ng kanyang daddy, "Anak, alam ko mayroon pang mga batang gustong makipagkaibigan sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo. Bukas na bukas ay mamamasyal tayo." At naging masaya nga si Josefina sa kanilang pamamasyal ng buong pamilya. Ngunit hindi pa rin nawala ang inggit ni Josefina sa ibang mga bata. Kaya naman, lahat ng paraan ay ginawa ni Josefina para lang masunod ang kanyang gusto. Kayo ba? Alam niyo ba kung ano ang gustong ipabili ni Josefina? Tama! Yun ay walang iba kundi ang cellphone. Linis dito, tunas doon, hugas dito, hugas doon. Kaya't naninibago ang magulang ni Josefina sa mga ikinikilos niya. Para ba itong may gustong ipabili? Kaya nakiusap agad si Josefina sa kanyang mami. "Please, Mommy, kailangan ko po nun para makausap ko po ang aking mga kaklase at ang aking guro. Para matanong ko sila kung ano nga ba ang kulang o mayroon sa aming aralin." At napapayag na ni Josefina ang kanyang mami. Ngunit mayroon itong isang paalala. Huwag niya itong makikita na puro cellphone lang ang ginagamit. At nangako nga si Josefina na hindi lang ang paggamit ng cellphone ang gagawin niya. Nang makabili na si Josefina ng kanyang bagong cellphone, ay unti-unti nang nawalan ng oras si Josefina dahil sa labis na paggamit ng gadget. Nalimutan na rin ni Josefina na gawin ang kanyang mga takdang aralin. Kahit ang pagkain ay hindi niya na rin pinapansin. At para bang hindi ito nakakaramdam ng pagkagutom. Nawalan na rin ng oras si Josefina na makipag-usap sa kanyang mga magulang. Sumasakit na lagi ang kanyang mga mata hanggang sa pagtanda niya ay hindi pa rin naaalis sa kanya o nawawala sa kanya ang labis na paggamit ng cellphone. Minsan ay nasabi niya rin sa kanyang sarili, "Sigurado, maraming magiging likes ng picture ko na ito. Ang ganda ko talaga." Hanggang sa isang araw ay nasira ang cellphone ni Josefina. Wala pang pera ang kanyang mga magulang upang
maayos ito. Marami ang oras na nawala sa kanya. Napansin niyang ang dating malalakas at masisiglang mga magulang ay nagkaroon na ng mga puting buhok at naging mahina na rin ang mga ito. Ang napaluha na lang si Josefina dahil naisip niya na napakaraming oras at panahon ang nawala sa kanya at hindi na muli itong maibabalik. Kaya naman, agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang mga magulang. Naisipan niya ring bumawi sa mga ito. Humingi siya ng tawad sa kanyang magulang at ang sabi niya, "Alam niyo po, Mami at Daddy, namimiss ko po ang mga panahong dinadala niyo po ako sa parke. Gusto ko po iyon. Nung nagsimula po kasi ako na magkaroon ng cellphone, ay nawala na sa akin ang aking pagkabata. Akala ko po ay magiging masaya ako kapag nagkaroon ako noon. Pero mas masaya pa pala kapag kasama ko kayo. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa amin. Hayaan mo, marami pa tayong oras na magkakasama tayong buong pamilya." Naging masaya naman ang kanyang mami dahil sa mga narinig niya sa kanyang anak na si Josefina. Ang tanging paalala lamang nito ay kung ano ang natutuhan niya ay may tuturo niya ito kapag siya naman ay nagkaroon na ng sariling pamilya at mga anak. Dahil iyon ang tunay na mahalaga at kayamanan sa mundong ito. Kaya naman, kayong mga bata, ang lagi ninyong tatandaan ay huwag ninyong masyadong bigyan ng oras ang mga gadget na mayroon kayo. Tatandaan ninyo na ang mga gadget na ito ay lilipas, masisira at mapapalitan ng bago. Ngunit ang oras na kasama ninyo ang inyong mga pamilya at mahal sa buhay ay hindi na maipabalik kapag nawala. Hindi naman masama ang paggamit ng gadget. Sisiguraduhin nyo lang na hindi nyo lagi hawak ito o gamit ang inyong mga gadget oras-oras, araw-araw. Huwag nyo rin papabayaan ang inyong pag-aaral, pagsagot sa inyong mga modules, at pagtulong sa gawaing bahay. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento sa araw na ito? Muli, yan ang kwentong Ang Batang Mahilig sa Gadget. Ito ay mula sa kwentong pangbata ng Bibi Boo TV. Magandang araw sa inyong lahat at hanggang sa muli. Paalam!